Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel, Lamandis Vlog. Nako, matindi. Mainit na naman mga kaibigan. Itong tatalakayin natin tungkol dito sa naganap na prayer rally. Hindi naman ito prayer rally. Kalukuhan lang itong mga prayer rally na sinasabi niya. Huwag niyo nang gamitin ang word na prayer dahil hindi ho akma. Hindi tugma dito sa video na ito ang tinatawag na pamagat na prayer rally. Itong si Attorney Harry Roque ay muling binanatan ang ating Presidente Bongbong Marcos tungkol dito sa isyu ng pulburon. Para magkasalungat ata. Pansinin nyo, itong hindi bumanat itong dating Presidente Digong. But ang bumanat naman ay itong si Attorney Harry Roque. Paano po nangyari yon? Hindi ba sila nagkaintindihan? Yan pong lahat mga kaibigan na ating bibigyan ng linaw, laman ng video na yan ng ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan kung pwede lang. Patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na! Pagkatapos po nating mapanood, magbibigay tayo ng kaunting punto de vista public opinion na naaayon ho sa gulong ng video. Samahan niyo po akong panoorin. Huwag kayo magpupulburon! Masama yan! Pag kayo nagpulburon, pabale-baletong ang desisyon nyo para sa bayan. Anong nangyari? Isang taon pa lang ang nakakalipas. Sabi ng mga ilan dyan sa Malacanang, laos na raw ang mga Duterte. Totoo ba yan? Sabi ng mga ilan dyan, kaya raw nila pabaksakin ang VP Sara Duterte. Totoo ba yan? At sabi ng iba dyan, mananalo daw ang tambaluslos kung hindi presidente, prime minister. At sabi ng iba dyan, dahil kailangan daw natin ng tambaluslos, kinakailangan baguhin ang saligang batas. Tama ba yan o hindi? Mga kaibigan, ngayong pong araw nito ay ika-25 araw ng Pebrero. Araw kung kailan ginuginita natin ang paghimaksikan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino sa EDSA. Nanguna rin po mga Cebuano sa labang ito, nanindigan para sa demokrasya at para sa kalayaan. Huwag mo natin kakalimutan ang ating kasaysayan. Ang unang-unang gagawin na mga nais magpasasa sa posisyon para magpayaman, para manatili sa pwesto, para pagkakitaan ng gobyerno, ang unang-unang gagawin, lalapastanganin ang saligang batas. Tama o hindi? Kaya nga po, nung nagkaroon ng Peking Initiative na ito, na PI talaga, hindi ko nasasabihin ko ng PI dahil ito ay prayer rally. Bahala na si PRRD mamaya. Kaya po nila sinimula ng PI dahil nais nilang maulit muli ang madilim na kasaysayan. Isang gobyernong nagpapayaman, isang gobyerno nagpapasasa sa kapangyarihan. Papayag ba tayo? Cebu, maninindigan ba kayo? Mga kaibigan, marami rin akong naririnig na kami daw na tumitindig dito sa entablado laban sa PI na yan. Sabik lang makabalik sa kapangyarihan. Unang-una, hindi po namin kasalanan na naluklok
ng 32 milyong Pilipino bilang Vice Presidente, ang Inday Sara Duterte. Hindi po namin kasalanan na nanatiling ang tiwala ng taong bayan sa mga Duterte. Pero isipin natin kung bakit, para maintindihan ng tabaluslos kung paano na mahal ang pamilyang Duterte sa Pilipinas. Unang-una, wala pong kasinungalingan, wala pong magarbong pangako. Ilan lang ang binitawang salita: krimen, pagkain, trabaho. Wala na pong iba pang pangako. Nagawa ba yun o hindi? Nagawa ba yun? Pero pinaka-importante, meron pong isang salita. Kapag sinabing, I hate drugs, I will not take drugs. Masasabi ba nila yan? Kayo ha? Huwag kayo magpupulburon. Masama yan. Pag kayo nagpulburon, pabale-baletong ang desisyon nyo para sa bayan. Anong nangyari? Isang taon pa lang ang nakakalipas. Ang sabi ng isa, hindi ko kinakailangan ng charter change para umunlad ang Pilipinas. Isang taon pa lang ang nakakalipas. Ano na naman ang sinabi niya nung nakalipas na linggo lamang? Kailangan natin ng charter change. Pulburon o hindi? Anong sabi niya nung nakalipas? Ang China, ang pinaka-importante nating kaibigan. Ano ngayon ang sabi niya? Ang China ay binubuli tayo. Pulburon o hindi? Ang sabi niya nung nakalipas, si Vic Rodriguez, ang pinagkakatiwalaan ko bilang Executive Secretary. 2 buwan pa lamang, nawala na ang Vic Rodriguez. Pulburon o hindi? Magtataka ba sila kung bakit hinahanap-hanap ngayon ang Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil siya merong isang salita? So mga minamahal kong Cebuano, sino ngayon ang pinakamahal na presidente ng Republika ng Pilipinas? Hindi ko kayo naririnig. At sino ngayon ang susunod na presidente, hindi Prime Minister ng Pilipinas? Ang pagmamahal po ng tao, hindi nakukuha sa gimmick. Ang Okay, alright. Wow! Iyan ba ang tinatawag nila na prayer rally? Ha? Mga kaibigan, huwag nyo nang lukuhin ang taong bayan. Ginagamit nyo ang salita nga prayer. Ay pwede nyo gamitin yung rally. Ba't nakakasukat to di ba? Prayer rally. Nako po, Diyos mio. Ay, isang panluloko sa taong bayan. Dati sa political rally. Yung ginagawa ho nitong si Attorney Roque, ay hindi po akma dito sa tinatawag na prayer rally. Niluluko nyo lang ang iyong sarili. Ha? Mantakin mo. Mag-prayer rally kayo. Ganyan ang gawa nyo. Mga kaibigan, kayo na po. Any comment tungkol dito sa naganap na prayer rally? Di umano, isang kalukuhan to pinaniniwala ang taong bayan, ay bahala na ho kayo kung maniniwala kayo dito sa tinatawag na prayer rally. Naku po, may katiting ho, ay hindi po akma. Walang 0% ho na hindi ho akma na prayer rally ho ang ginaganap nyo. Mga kaibigan, that is a political rally. Lalo lang ho kayong magkakasalan yan. But bueno mga kaibigan, pansinin po natin, ito po si Atty. Harry Roque ay mas naunang umakyat ng stage upang magsalita. At sa kanyang pagsasalita ho,
ay bumanat at binanatan ho. Dito ho sa issue ng pulburon ang ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos. At ang sabi nga niya ay bahala na ika nga dito sa PI kapag nagsalita itong dating Presidente Digong. Ang buong akala siguro ni Atty. Harry Roque ay babanat katulad ng nangyari before. Na bangag di umano. Na talagang bumanat before itong si Digong sa ating Pangulo na kasalukuyan. Yan siguro ang inaakala ni Atty. Harry Roque. That's why hindi po nangyari. Dahil di umano. Sabihin natin kahit hindi sa sincere, kahit hindi buhat sa kalooban nito ni dating Presidente Digong, ang sinasabi niya na siya ay nakasuporta dito sa ating Presidente. Ngayon, yung po ang sinabi niya diyan sa prayer rally. At marami po magandang pananalita ang sinabi niya dito sa ating Presidente ngayon, ayon po dito kay Duterte. Mga kaibigan, kahit hindi pa bukal sa kalooban niya, at least nasabi niya. But ngayon ho, ay talagang napakalaking duda na hindi ho bukal sa kalooban ang mga sinabi niya ni Duterte, sapagkat itong mga alipuris niya, katulad ni Atty. Harry Roque, ay binanatan itong ating Presidente. Di ba? Kung bukal ho, at ika nga po talagang totoo ang sinasabi ni Duterte, dapat tugma ho, mga kaibigan. Hindi rin dapat bumabanat itong si Atty. Harry Roque. Salungat di ba? Maganda ang pananaw ni Duterte dito sa ating Presidente nung prayer rally. Bad ang pananaw naman. Bad ang mga banat nitong si Atty. Harry Roque. So, ibig sabihin, nagkukunwari lang itong mga ito. Pwedeng i-twist po natin. Pwedeng hindi nagkaintindihan sila, mga kaibigan. Kaya mukhang katanga-tanga. Di ba? Itong presidente dating Presidente si Duterte ay tinataas ang antas at sumusuporta sa ilang programa at panukala ng kasalukuyang Pangulo. But ito naman si Atty. Harry Roque ay nagwawala diyan sa entablado upang sirain dito sa issue ng pulburon at marami pang iba ang ating kasalukuyang Presidente. Di ba? So magulo, di ba? Kayo na nagpapagulo sa sarili nyo. Kayo na ho, kampo ni Duterte, ang ika nga po nagbibigay na rason kung paano kayo husgahan, sapagkat dito sa nakikita ho namin, ay salungat ho salungat. Maaaring nasabi nyo ho yun na kayo ay susuporta dito kay Bongbong Marcos, but hindi po buhat sa inyong kalooban. Madaling sabihin yan. Dahil may batayan po di ba? Kayo po ang nag-organize ng rally na yan. Dapat ay kung ano ang nakapaloob ay hindi po salungat, ay magkasalungat bumabanat sa issue ng pulburon, halos magkang-ihi. Ito si Atty. Harry Roque ng pulburon ba yan? Ganyan ba ang prayer rally? Ay lalong nakakagulo yan, di ba? Imbis na kayo ay magdasal dyan, nagdasal nga, hindi ko na lang pinakita dito. Nagdasal nga ho. Pasensya na ko, hindi ko na ipakita yung pagdadasal doon sa time po ni Atty. Harry Roque. Pinatayo, but ang kamay ay gumaganyan. Diyos. Imbis na ang ulo, ika nga po yung magbaw. Parang pagalang naman, di ba? Para taimtim. Kamay ay gumaganyan na ba nagdadasal, no? Diyos ko po, Rodi, huwag niyong lukuhin ang sarili niyo. Hindi po tayo nagmamalinis. Tama ba ang ginagawa niyan? Prayer rally? Gusto tayong paniwalain? Bagamat hindi po ako naniniwala. Ay, doon sa naniniwala po ba kayo prayer rally yan? Hindi po ganyan ang prayer rally. Pwedeng may kaunti pa. Akma pa itong, in fairness naman, ito si Pangulong Duterte, yung mga salita niya ho, kahit may kaunting pitik, ay akma ho
sa prayer rally. Di ba? Ba't itong ginawa ho? Ini Atty. Harry Roque ay hindi po akma sa tinatawag na prayer rally. That is a political rally na kalukuhan, mga kaibigan. Di ba? Kayo na po ang magsuri. Sa video na ito, kung hindi nyo lubos na maintindihan, ay pili nyo pong i-replay. Ang punto de vista po natin dito ay huwag po tayo magpaluko sa mga salitang prayer rally. Ginagamit ang prayer. Dahil sagrado prayer, di ba? Akala siguro sa isang iglap ay maniniwala tayo. Habat ba na mga kaibigan? Medyo mahaba na ito, bigyan natin ng parto. Diyan po sa comment section, ano man na reaksyon nyo po. Ano man yung salubin, opinion dito sa video na ito. Open po ang comment section. Pwede kayo magbigay na inyong public opinion. Bye-bye! Palakpakan!